Ang ipinakita sa bagong trailer na ito ay talagang nakakabaliw. Maligayang pagbalik sa inyong tahanan, mga residente. Narito na naman ang inyong alkalde, Alistair, dala ang ilang malalaking balita para sa inyo. Kakalabas lang ng bagong trailer ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Ipinapakita nito ang bagong itsura ni Kong, Godzilla, Lisho, at isang bagong Titan. Posibleng may pagkakahawig pa ito kay Space Godzilla na balitang babalik sa Godzilla X Kong Supernova. Nagawa na namin ang reaksyon, kaya kung gusto mong panoorin iyon at iba pang video sa channel, panoorin mo na. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Simulan na natin ang breakdown ng trailer. Pero gaya ng dati, mag-subscribe na kayo at tapakan ang notification button. Hindi ko alam kung bakit 68 sa inyo ang hindi pa nag-subscribe. Maraming Godzilla na palabas na paparating, kaya gawin nyo na. Kung hindi, mahuhuli kayo. Nagsisimula ang trailer kay Lisho, na ginagampanan ni Kurt Russell, na nagigising sa gubat ng Axis Mundi. Kung hindi mo maalala kung ano ang lugar na ito ang mundo sa pagitan ng mga mundo. Parang hintuan sa pagitan ng ibabaw ng lupa at ng Hollow Earth, kung saan baluktot ang oras. Habang mas matagal ka rito, mas mahaba ang oras na lumilipas sa mundo, kaya mahalaga ang bawat sandali. Ang natitirang mga bida ay bumalik sa ibabaw sa pamamagitan ng portal, ngunit naiwan si Kurt. Kaya malamang na ito na ang paggising niya matapos ang mga pangyayari sa unang season. Makikita pa natin ang higit pang bahagi ng Axis Mundi at dami ng mga portal. Ngunit gumagana lang ang mga ito kapag may halimaw na magiging mahalaga sa huli. Makikita mo rin ang ilang maliliit na nilalang na parang insekto na mukhang di naman banta kay Lee at maaaring tumulong sa kanyang hanapin ang Hollow Earth Portal. Makikita natin ang tanawin ng Isla ng Bungo, isang lugar na matagal nang di nakita, at sa likod ay ang iconic na bundok mula sa pelikula noong 2017. Nakakatuwang malaman na ito pala ang dwelling peaks ng Zelda, kaya astig na makita ulit ngayon. Nagising si Kong, ang malaking mabuhok na lalaki, sa gubat dahil nabahala siya sa shockwave ng pag-activate ng Hollow Earth Portal. Alam natin ang reaksyon niya kapag naaabala ang kalikasan sa isla, kaya sana hindi siya magwala. Natuwa ako sa pagbabalik ni Anders Holm bilang Bill Randa matapos ang unang season. Nagtataka rin ako kung paano pa nila palalawakin ang karakter niya. Nakakatuwa na mahalaga pa rin siya kasi paborito ko siya. Naglakad siya sa kuweba at natuklasan ang cave painting ng dambuhalang pusit na nilalang na nanggugulo sa katutubong tribo. Tradisyon na sa Monsterverse. Malamang ito ang kontrabida sa Season 2 gaya ng Iron Dragon sa Season 1 at makikita rin natin ito sa trailer. Si Anna Sawai ay bumalik bilang Kate Randa na hindi alam ang kinaroroonan niya. Mukhang futuristic at baka may kaugnayan sa Apex. At sunod, meron tayong kamanghamanghang eksena dahil makikita natin si Godzilla na umuungal habang sinasalakay ang isang lungsod at ang kuha ay mula sa perspektibo ng isang takot na sibilyan. Walang magawa habang sinusira ng Titan ang kanilang tahanan. Isa ito sa mga paborito kong eksena sa Monsterverse. Ganito mo kukunan si Godzilla para magmukha siyang malaki, mabagsik, at nakakatakot mula sa mapanupil na perspektibo. Ang computer-generated imagery ay talagang kamangha-mangha rin. Malaking pag-angat mula sa unang season na maganda na rin ang visual effects para sa isang palabas sa telebisyon. Kutob ko, nightmare sequence lang ito kasi sa kwento, hindi naman sinalakay ni Godzilla ang Japan. Kaya posibleng panaginip lang o malaking pagbabago sa kwento. Si Kate ay hirap pa rin dahil sa post-traumatic stress disorder, kaya ito'y senyales ng kanyang trauma. Makikita natin si Keiko na ginampanan ni Mariamoto, isa sa mga emosyonal na kwento ng unang season. Kaya naman sabik akong makita siyang bumalik at sana ay muling magtagpo sila ni Lisho. Mukhang nasa bangka siya sa gitna ng bagyo, kaya posibleng papunta o paalis siya ng Skull Island na napapalibutan ng napakalaking bagyo. Ngayon, susunod, may malaking bagay, isang Titan. Interesante ito dahil may hati ang mga balintataw niya. Bilang halimaw sa karagatan, maaaring may gamit ang mga hati na balintataw, tulad ng ilang isda na hati rin ang balintataw. Tumutulong ito sa kanila makita ang hangin at tubig sabay na nakakatulong sa depensa. Pwede rin itong makatulong sa pagtingin ng iba't ibang spectrum ng liwanag na makakatulong sa nilalang sa Hollow Earth na makita ang portal access point. Kung ipagpapatuloy ang clip na ito, hindi ba't parang Godzilla? Parang ulo ni Godzilla noong siyam napos na may dagdag mutasyon.
Una naming naisip ni Jacob ang Space Godzilla. Hindi dahil akala namin siya talaga yun, kundi dahil magkamukha lang. Pero pag nakita mo ang buong katawan, iba pala. Babalikan natin ito mamaya. Sunod, makikita si Kate Randa na papalapit sa isang tila Japanese templo. Dito siguro niya nakuha ang bisyon kay Godzilla na sumisira ng lungsod sa Japan, pero mahirap sabihin dahil walang ipinapakitang eksena. Baka konektado ito kay Mothra, sino nakakaalam? Makikita natin ang shockwave mula sa apex na sinusubukang i-activate ang Hollow Earth Portal, posibleng para makatakas sa Skull Island at lumabas sa ibang parte ng planeta. Dahil malinaw na naiwang stranded sila matapos magwala ang malaking nilalang sa kanilang headquarters, sunod makikita natin sina Keiko, Tim, Hiroshi at siguro si Mei na nagre-react sa kaguluhan na tingin ko ay dahil sa matagumpay na Hollow Earth Portal activation. Nililipad nito ang alikabok sa paligid, kaya tiyak magagalit ang malaking mabuhok na nilalang at baka makaakit pa ng isa pang titan sa isla. Baka helicopter lang yun, makikita rin naman natin sa trailer mamaya. Sa susunod na eksena, makikita si Lisho na nagre-react sa isang dambuhalang titan na lumalabas sa bundok. Nakikita natin ang mga galamay na lumilipad at malamang tutungo na ito sa ibabaw para manghuli. Pakiramdam ko sinadya ito ni Lisho para i-activate ang Hollow Earth Portal. Kasi tandaan, kailangan ng Titan para ma-activate ito. Ibig sabihin, makakakuha siya ng tulong at makakabalik sa ibabaw ng mundo ng ligtas. Pero syempre, ang paggising ng kahit anong Titan ay may malalaking kapalit. Magagawa kaya ni Kong o Godzilla na mapigilan ang nilalang na ito? Sino ang nakakaalam? Ano sa tingin mo ang nangyayari dito? Ipaalam mo sa amin sa comment section sa ibaba. Makikita natin ang maganda at walang katapusang bagyo sa isla ng Bungo na parang pelikula noong 2017. Habang papalapit ang grupo, tila papasok na sila sa isla ng Bungo. Nagsimula na ang palabas sa isla, kaya gusto kong malaman kung bakit babalik ang mga helicopter maliban kung ito ay evac. Baka sa susunod, makita natin sina Lee at Keiko sa isang baryo. Posibleng konektado ito sa eksenang pinapanood ni Bill, ang guhit sa kuweba na nagpapakita ng sinaunang nilalang at posibleng tunggalian sa mga Alpha Titan. Makikita rin natin ulit ang mga maliit na crustacean na muto mula sa unang trailer at mukhang lulusob sila sa lungsod. Kung tama ang teorya ko, sila ang mga anak ng halimaw na ito. Dito, nasasaksihan natin ang paggising ni Mami. Makikita natin ang nakakakilabot na eksena kung saan ang malaking underwater titan ay papalapit sa maliit na tuldok na pala ay bangka ni Lisho. Kung naaalala mo sa unang trailer, nakita natin siyang takot sa bangka bago durugin at lamunin ng tentakulo ang barko. Halimaw. Maaaring kaugnay ito sa eksenang iyon at hindi pa dito natatapos ang kilos ng halimaw dahil kasunod nito makikita pa natin ang kaguluhan. Habang bumabagsak ang paa ni Kong at nagtatakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon, tumingin pataas ang mga bida para makita si Kong na umuungal. Habang kumikidlat sa likod, inihagis niya ang tipak ng konkretong kasinlaki ng kotse na sumabog pagbagsak. Astig ang eksenang ito at mukhang dito magsisimula ang serye. Pagkatapos ng unang season kung saan pumunta si Kong sa base ng Apex matapos buksan ang Hollow Earth Portal, napansin ding mas maganda ang visual effects ngayon kaysa dati. Ang ganda ng itsura ni Kong dito. Sunod, makikita natin si Lisho na nagsasabing, "Anong susunod?" Habang may kinakausap siya. Hindi ko masyadong matukoy kung sino, pero sa tingin ko si Hiroshi iyon. Sa kulay at haba ng buhok, parang ito rin ang pasilidad na nakita natin kay Kate kanina. Kaya tingin ko ay matagumpay siyang nakarating doon. Kung ito man ay Apex, Monarch o iba pa. Akala ko tinutukoy niya ang plano niyang lipulin ang mga Titan, na tingin ko'y hindi nagbago kahit matagal na siya sa Axis Mundi. Tapos, makikita natin ang magandang eksenang ito. O nakakatakot kung may thalassophobia ka. Makikita natin ang dambuhalang titan na lumalangoy sa tabi ng pinakamalaking nilalang sa totoong mundo, ang asul na balyena, para lang ipakita kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng sukat ng mga halimaw na ito. Sa una ay parang reptilian titan ito, pero ang likod ay puro galamay lang. Walang duda, ito ang Titan mula sa guhit sa kuweba na ginising ni Lee sa Axis Mundi. Nakakatuwa na tila sinadya ng nilalang na ito na gayahin ang anyo ni Godzilla. Ginagamit niya ang galamay para magbago ng anyo at magmukhang Godzilla. Kaya nakakatakot at napagkakamalang siya si Godzilla ng ibang Titan. Sa malayo, nagbubukas ang ideyang ito ng mas malawak na posibilidad.
Kung kaya mag-evolve ang mga Titan sa dagat para maging pinakamakapangyarihang nilalang, posible ring magawa ito ng halimaw mula sa kalawakan. Maaaring palihim na ipinapahiwatig na si Space Godzilla ay isang shapeshifter na ginagaya si Godzilla bilang pinakamalaking banta. Maaaring itinatampok ng serye na ang mga halimaw ay umaangkop sa pamamagitan ng pagiging Godzilla na posibleng makita sa Godzilla X Kong Supernova. Kakatanggap ko lang ng balita na Titan X ang pangalan nito. Hindi ko alam ang sayo. Parang tinatago nila ang pangalan dahil may malaking revelasyon kasunod nito. Ginagamit nila ang ganitong paraan ng pagbibigay ng pangalan sa mga bagay mula sa labas ng mundo, tulad ng Monster X at Monster Zero. Posible kayang sinaunang bioweapon ito mula sa mga alien? Ang dobleng pupil ay tanda ng nabigong mutation, habang ang asul ay karaniwang para kay Godzilla kapag sinusubukang mag-mutate. Maaaring ito ba ay pahiwatig ng isang partikular na halimaw sa hinaharap na matagumpay na magagaya si Godzilla? Kailangan nating maghintay at tingnan, hindi ba? Kahit ano paman, masaya na ako. Hindi ito ordinaryong pusit at kakaiba ang itsura nito. Lumipat sa title card ng Monarch Legacy of Monsters na ipapalabas sa Pebrero 27, kaya kaunting hintay na lang. Astig ang trailer at mas maganda kaysa unang season. Totoo rin ang computer-generated imagery. Ang mga bagong halimaw ay kamangha-mangha at banta kina Godzilla at Kong. Ang inaalala ko bago ang season 2 ay baka hindi natin madalas makita sina Kurt o Wyatt Russell bilang Lee Shaw. Tila tapos na ang kwento ng batang bersyon niya at nakakulong na ang matandang Lee sa Axis Monday. Masaya ako na makikita pa rin natin siya at ibang karakter ng madalas. Sila ang naging tampok sa Legacy of Monsters. Minsan, sinasadya ng mga trailer na hindi ipakita ang totoong drama ng palabas. Kaya nabibigo ang iba pag lumabas na ang episodes. Mukhang palalawakin nito ang prangkisa sa mga bagong paraan at ihahanda ang kinabukasan ng serye ng pelikula. Gusto ko ring makita ang pagbabalik ng mga guhit sa kuweba na klasikong trope na sa Monsterverse. Di na ako makapaghintay sa Pebrero 27 at nandito kami para iulat iyon. Kaya kung gusto nyo ng isang buong video na nagsusuri tungkol sa bagong Titan na ito, ipaalam nyo lang sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at tapikin ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo, mga residente, sa susunod.